Nangasa sa buso-buso ang Kapitan Heneral. May kasama siyang banda ng musika at dahil dito ay wala silang nahuling ibon man o daga. Agad niyang ipinag-utos na bumalik ng Los Baños. Habang nasa daan, ikinuwento niya ang mga karanasan niya sa Espanya sa pangangaso. Noong araw ding iyon ng Disyembre, siya ay naglalaro ng baraha sa sala, kasama sina Padre Irene at Padre Sibila at ang inis na si Padre Camora. Napakadaya mo, Padre Irene. Hindi man lang siya tinignan ni na Padre Irene at Padre Sibila. Bigla na lamang tumayo si Padre Camora at inihagis ang mga baraha sa ulo ni Padre Irene. Para akong ninanakawan. Si Kristo man ay hindi papalit sa lugar ko. Anong akala niyo? Namimitos lang ako ng pera sa puno. Magpapaliwanag pa sana si Padre Irene ngunit mabilis na umalis si Padre Camora. Padre Fernandez, nais mo bang maglaro? Masama akong manalaro. Ikaw, Simon, gusto mo ba maglaro? Ano ang pasya ninyo, Kapitan General, tungkol sa armas do salon? Nais mo bang sumali, Simon? Magagamit mo ang mga brilyanteng pantaya. Hindi ako tumututol. Ngunit ano naman ang inyong itataya? Ang Kapitan General ay magagawa kahit anong gusto. Ngunit kaming mga praile. Ang mga praile ay maaaring magbayad ng mabuting gawain. Ang kabutihan ay nanatili sa tao. Padre Sibila, ipangako mong hindi kikilalanin ang karalitaan, awa at kabutihang asal. Sa iyo naman, Padre Irene, ay ang paglimot sa kalinisang ugali, awa at kabutihang asal. Ang mga nanonood na sina Padre Fernandez, Don Custodio at Benzaib na nagmamasid lumapit na. At ang Kapitan General naman ay bibigyan ako ng karapatang magpakulong ng 5 araw at pagpiit ng 5 buwan, pagpapatapon at pagbabaril ng sinumang naisip ko. Bakit ninyo gugustuhin ang pagpapatapon at pagpapatay? Upang malinis ang bayan at wasakan ng masasama? Galit lang kayo sa mga tulisan. Ibinibin ako ng mga tulisan at isang araw makalipas ay pinalaya, ngunit kinuha ang 2 revolver bilang kapalit. Sa tingin ko, ang mga tulisan ang pinakatapat na mga mamamayan sa buong bayan. Sila ang nagpapagod araw-araw para sa kanilang pagkain. Ang suliranin ay hindi ang mga tulisan sa bundok, kundi ang mga tulisan sa bayan. Tulad mo. Oo, tulad ko. Tulad natin. Tayo ay mga tulisan. Kapag namundok tayo at doon nanirahan, mapapayapa at tahimik ang bayang ito. Tama na ang laro. Magtrabaho na tayo. Tungkol sa mahihinang kalibre ng baril, ano pong desisyon niyo dito? Ipagpawal. Ngunit, pinahihintulutan ito sa buong daigdig. Hindi tayo tutulad sa anumang bansa. May paraan pa. Gawin nating legal ang pagbili ng mga sandatang wala pa sa 6mm ang kalibre. Humihingi ng mas maayos na paraan ng guro sa Tiani. Sira na daw ang bubungan at nababasa daw ang mga mapa niya. Wala akong kinalaman dyan. Sulatan niya ang gobernador ng lalawigan. Maraming reklamo ang gurong iyan. Mabuti pa ay alisin na siya. Gawin nating paaralan ang sabungan kung linggo. Ito ang mga pinakamaayos na gusali. Pag-aaralan ko. Isa pa ay ang sa Akademiya ng Wikang Kastila. Wala sa panahon ang kahilingang iyan. Si Isagani ay mapanganib at mahilig sa pagbabago. Muntik kaming magkaalitan sa bapor. Itinulak ko siya at itinulak din niya ako. Ipinagtanggol ng kalihim ang mga kabataan. Pinayagan sila at kung sakaling umabuso ay tatanggalin din daw agad. Dumating naman si Huli na anak na dalaga ni Cabezang Tales upang hilingin ang kalayaan ng kanyang ama. Nakulitan at nainis ang Kapitan General at pinalaya na lamang si Cabezang Tales.